welcome back for another video. In this video, let me share with you the update of TikTok Pay Later this year 2025. Kasi medyo nga nag-iba talaga pala yung application nito before sa ngayon. And one more thing na isa talaga din to sa binabalik-balikan ninyong tanongin sa akin, which is nakaka-cash out ba itong si TikTok Pay Later? Which is alam naman po natin na si TikTok Pay Later, ang pinaka-function niya po talaga is a buy now, pay later that we can use as payment method po sa mga nagiging order natin dito sa TikTok Shop. Itong si Lazada at sa Shopee kasi meron silang pa-cash loan. This cash sell. Whereas itong si TikTok kasi ngayon pa-buy now, pay later pa lang talaga siya. Wala pa tayong opportunity na makapag-cash loan. Kaya gustong-gusto natin i-cash out itong si TikTok Pay Later. Which is guys, i-share ko lang sa inyo later ang ideas na alam ko na pwede siyang i-cash out. Yes po, pwede talaga. Pero guys, hindi siya sa paraan na talagang from TikTok Pay Later direct to our GCash account. May ibang way siya. So later, i-share ko naman yan sa inyo. Well, it's been a long time din hindi ako nag-update dito kay TikTok Pay Later. Which is isa din to talaga sa marami ring nagiging usapin sa comment section ko. Ang tamang-tama may nag-comment kasi dito sa old videos ko about paano umutang sa TikTok Pay Later at magkano yung interest. Sabi niya dito, hindi mo naman in-explain kung paano mag-apply sa TikTok Pay Later. Actually guys, I did. Marami na akong videos regarding this one. Actually, may prior video ako niyan paano ako na-approve, diba? Ito na nga, i-share ko sa iyo ngayon paano mag-apply ngayon this year 2020. Well, before that, guys, maraming magtatanong dyan, paano nga ba magkaroon ng TikTok Pay Later? But hindi po talaga siya available sa lahat. Only selected user pa lang po ang in-offeran nito. So, ano ba ibig sabihin nito? So, kapag po tayo ay may TikTok account, kasi parang halos lahat tayo may TikTok account na ngayon. Punta po kayo ngayon dyan sa TikTok Shop. And then sa taas po, may mga nakalagay po mga features po dyan. Napakadami nito like orders, coupons, yan, messages, bonus. So, dapat po katabi ng cell at address itong si Pay Later. For example, bagong install mo pa lang yung app, bagong create ng account, huwag kang mag-expect na meron po agad-agad yung Pay Later dyan na feature po. So, hindi siya ganun. Kaya sa mga nagtatanong dyan, bakit wala pa kayong Pay Later? So, tingnan nyo po muna. Tingnan nyo muna dito sa shop kung meron ka na bang ganyan. So, para mag-appear po si Pay Later po dyan, of course, may gawin ka. Dapat ang gagawin, so, gamitin mo itong account mo para mag-order dito sa TikTok Shop. So, ganun lang siya kadali. And huwag kang mag-expect na pag-order mo, agad-agad, magre-reflect agad yung Pay Later icon po dito. Hindi po siya ganun. Dapat po, meron kang frequent activity dito po sa TikTok app, like nag-o-order ka sa TikTok Shop. So, yun po yung pinaka-effective pong gawin ngayon. So, bakit yun nasabi, guys? Kasi a lot of my friends po, sa mga families ko din, ganun yung ginawa nila. Wala din naman silang Pay Later nung una kasi nga, di ba, bagong create lang. And then, yun nga, nagkaroon sila ng activity, nag-order sila ng medyo madalas. Nagulit na lang din sila, may nag-appear na Pay Later dyan. So, ganoon po yung gagawin. Dapat po natin, yun yung tips na may bibigay ko sa inyo para maging visible po si Pay Later po dito. And kapag nandyan na po yan, of course, i-click natin yan, pipindutin natin yan. Si TikTok Pay Later po kasi, nag-o-offer po siya ng up to 50,000 pesos. Well, ang laking bagay, kung maaprubahan tayo ng high amount dito kay TikTok Pay Later ngayon, kasi po, no down payment siya kapag ginamit po natin si Pay Later as payment method. And then, after 12 installments pa po yung ino-offer niya. Ang maganda po nito, guys, mabilis lang mag-apply dito. Mabilis ka lang maaprubahan. So, here po kasi, para magamit po natin, or para malaman po natin kung meron ba talaga tayong offer dito sa TikTok Pay Later, we need to activate in 2 steps po. So, first po, they need to verify our phone number. Then, next po is we need to add our information. Well, guys, ito may na-discover ako about TikTok Pay Later ngayon na worth sharing din naman siya kasi mahalaga sa atin kung sino po ang mag-a-approve sa atin. Like this one po. TikTok Pay Later is provided by, una po, by Kid Munch Lending Incorporated. Pangalawa po, si Street Corner Lending Corporation or si Akulaku. Kung familiar kayo kay Akulaku, siya yung sa Last Pay Later. Sa akin sa Last Pay Later, siya yung loan provider ko doon. And sometimes, si Akulaku din yung loan provider po nila sa The Fashcash. So, pangatlong loan provider po ni TikTok Pay Later ay si WeFund Lending Corporation. Nakilala nating One Hand, which is, guys, dito ako na-approve kay WeFund Lending Corporation. And then, lastly po is itong si Neuron Credit Financing Company, which is, guys, ang kilalang-kilala nating si at
Atomy. Which is ito si Atomy guys, is loan provider ko naman siya sa Lazada Fashcash. Well, without further ado guys, click lang po natin to sa baba yung check my credit limit. So here po, we need to confirm our phone number po na naka-register po dito sa ating TikTok. And anyways, we can use another number naman. Basta verified po yung mobile number natin kasi kailangan po talaga nila ito. And then after that guys, they need our consent to continue. Then here po, we need to create a 6-digit PIN po. Kailangan po to guys. In every transaction po sa TikTok Pay Later, gamit na gamit po talaga yun. Kailangan po natin tong tandaan. So after that guys, ang bilis diba? Na-verify na agad natin yung ating phone number. Click lang natin tong continue dito sa baba, no? To proceed the application. Then dito po, ID verification na agad, diba? Ang bilis. Then meron din po pala silang recommended ID type po dito. Well, after this one po, kapag nakapili po tayo ng ID na, pipicturean din po natin yan. Well, kapag po na-capture na po yung ating ID, so lalabas po yung details po ng ID natin. Mag-auto fill up siya ng details. So, i-confirm lang po natin yan kung tama naman po lahat. And then this is followed by the facial verification na. So, here po, nagre-require pa rin po sila ng additional information. So, mabilis lang din naman, no? Kasi nagre-require sila ng ating email, education level, credit card, occupation, income details po, and our addresses po. And then, dito po sa baba, nagre-require din po sila ng ating reference contact po or the emergency contacts po. Isa lang naman po yung hinihingi po nila. So, ipoprovide din po natin yan. Well, after po nito, agad-agad po, reviewing na po sila ng ating application. So, reviewing credit na po siya dito. And dito po sa baba, guys, no, kung mapapansin nyo, dito na po natin malalaman kung sino po yung loan provider na nakatoka sa atin. Like this one po, powered by WeFund Lending. So, si OneHand po yung aking loan provider dito. Well, guys, magda-text po si TikTok sa atin. Kung tayo po ay approve like this one, guys, your approved pay later credit is 6,000 pesos. So, diba? Ang saya-saya kapag ganitong approve po tayo. And kapag naka-receive ka ng text messages, of course, pupunta ka doon sa account mo at ito po yung lalabas. Congratulations! TikTok Pay Later is now activated. So, pwede na daw po siyang magamit, guys. So, ganun lang po kadali mag-apply po sa TikTok Pay Later po ngayon. Well, anyways, meron na po akong credit limit ngayon sa TikTok Pay Later ko na 16,000 pesos. So, nag-i-increase po siya time to time, parang 1,000 per 1,000. Kasi hindi po talaga ganun kagalante po talaga si TikTok Pay Later po sa increase. Though, nag-i-increase naman siya. Pero okay na rin to. At least hindi ko naman na-experience na ma-frozen yung account ko dito. At never po akong na-delay dito. Well, to answer naman doon, if naka-cash out po itong sa TikTok Pay Later. So, my answer is yes and no. So, dito muna tayo sa no kasi design nga po talaga siya as payment method. Wala pong option or way po dito mismo sa app to cash out siya directly or isend natin siya sa ating account, bank account ba yan or GCash account. So, wala po. Directly ha kasi hindi naman talaga yun yung function niya. Whereas, yes, pwede po siyang i-cash out kapag gumagamit po tayo ng mga tinatawag po na traders online. So, may mga gumagawa po talaga nun. May kilala po akong gumagawa nun. Of course, may risk yun. Kailangan talaga. Kilala mo yung trader mo at alam mo nga legit talaga kasi ang dami pong scammer po ngayon which is hindi ko nga talaga siya mararecommend. Yun lang kasi yung way for now para magamit natin tong TikTok Pay Later as cash. Yun yung pagkakaalam ko ha. So, correct me if I'm wrong sa mga nagpapatrader dyan. Paki-comment down below, no? Para aware din yung iba nating viewers. Well, another pala, no? Sa interest rate po na TikTok Pay Later. So, nagbabago po siya. Kasi na-experience ko na po kay TikTok Pay Later before na 2.95% lang yung interest rate niya sa akin monthly. Ngayon, as of the moment, guys, chinek ko po siya at nag-convert ako ng interest rates niya. So, umabot na po siya ng 4.9%. I don't know bakit tumaas siya. Which is, I found it reasonable na din naman kasi hindi na rin nalalayo sa last Pay Later. Ako sa Shopee Pay Later. But anyways, no, sa as Pay Later pa rin ang sakalang at least nag-offer ng 0%, diba? Bongga yon, as in ang bonggang-bongga talaga no. Well, that's all for TikTok Pay Later. I hope guys, may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. And that worry guys, lagi naman po ako mag-a-update. Kaya dapat mo nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye!